Huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay. Sariwa ang hangin, may mga puno at bulaklak sa paligid. Napanganga ko sa ganda. Kanino kaya to? Let's go! Aya ni Damian. Binuhat niya ang kambal habang nakasunod ako. Malapit na kami sa pintuan nang hindi na ako nakatiis. Kanino yung bahay na to? Ang ganda! May yumakap sa likuran ko at bumulong si Damian. Itong sorpresa ko sa iyo, honey. Do you like it? Oo, sobrang ganda. Good. Beautiful house for my beautiful woman. Bolero ka talaga. Hey, honey. Kahit maraming babae sa paligid ko, ikaw lang ang mahal ko. Daddy, Mama! Easy, kids! Play outside, Mama! Bulol na wika ng bunso, kaya napatawa kami ni Damian. Hindi na kami bumalik sa kondo, pinakuha na ni Damian lahat ng gamit. Masayang-masaya ang kambal dahil may sarili silang playground. Habang pinapatulog ko ang kambal, napansin kong wala pa rin si Damian. May meeting daw siya. Kasama ko lang ang dalawang katulong. Nang makatulog ng kambal, bumaba ako ng kama. Naligo ako para mabawasan ang init sa katawan. Pagkatapos ng halos kalahating oras sa ilalim ng shower, nagbihis ako ng pambahay at bumaba. Magandang gabi po, Mamira. May kailangan po kayo? Hindi pa ba dumarating si Damian? On the way pa lang po siguro. Tumango ko at kinuha ang cellphone ko sa kwarto para tawagan siya. Ilang ring lang may sumagot na babae. Yes, who is this? Malamig na boses niya. Pakisabi na lang kay Damian na tumawag ako. Malamig kong tugon. Kinabahan ako. Sino yun? Bakit babayang sumagot? Sa side ni Tere. Ang lawak ng ngiti ko habang hawak ko ang cellphone ni Damian. Sa isip ko baka iniisip ni Mira na may ginagawa kami ngayon. Good job, Tere. Sabi ko sa sarili. Bumukas ang pinto at bumungad si Damian. Galit ang muka. What are you doing here, Tere? Why are you holding my phone? Ngumiti ako. Relax, Damian. May tumawag lang. Sabi niya, hindi ka na raw niya mahal. Sabi ko, sinungaling pa rin. No, Mira's calling. I need to explain. Pero hindi ko siya pinansin at umarte pa akong paawa. Please, Damian. Kahit ngayon lang, hayaan mong manatili ako rito. Kailangan ko lang ng pahinga. Pilit man, pumayag si Damian. Maya-maya dumating na ang dalawang security guard. Damian, anong ibig sabihin nito? Hindi ko sinabi na pwede ka manatili rito. Palisin siya. Malamig na utos niya sa mga guard. Nangihinang napaupo ako. Hindi ko na kayang kahihiyan. Napahiya ako sa harap ni Damian. Sa side ni Damian. Napabuntong hininga ako ng sunod-sunod bago tuluyang tinungga ang laman ng baso ko. Kailan ba ako tatantanan ng babaeng yan? Kung hindi pa sinabi ng sekretary ko na palagi siyang nag-aabang sa opisina kahit wala ako, hindi ko pa malalaman. Hindi ko akalaing magiging desperada siya. Mga taong ganyan dapat iwasan. Naputo lang iniisip ko nang tumunog ang cellphone ko. Napakunot ako ng noo nang makita kong sino. Fiancé ni Matilda. Bro, nasan ka? Nasa opisina, bakit? Pwede ba tayo magkita sa bar? Malapit sa kumpanya mo. Tiningnan ko ang relo. 8:00 na. Siguradong tulog na mga bata. Tatawagan ko na lang si Mira para magpaalam na gagabihin ako. Okay. I'll be there in 10 minutes. Sagot ko bago binaba ang telepono. Dinampot ang susi at coat ko at nagmadaling lumabas. Pagkarating ko sa bar, may nasilip akong gulo. May 5 lalaking nambubugbog. At laking gulat ko, fiancé pala ni Matilda ang binabanatan nila. Hindi siya lumalaban. Dali-dali akong pumulot ng kahoy at pinagkahampas ang mga lalaki sa batok hanggang sa isa-isa silang natumba. Tinulungan ko si Cleven at inakay papalayo. Hindi siya pumayag sa hospital dalhin, kaya sa bahay niya kami nagtuloy. Tinawagan niya ang private doctor nila habang kami naupo sa sofa. Bumayo ako para tawagan si Mira pero ilang ring, walang sumagot. Kaya kasambahin na lang ang tinawagan ko. Tulog na raw siya. Napabuntong hininga na lang ako. Magpapaliwanag na lang ako pag-uwi. Bakit ka nila binugbog?
Pare, lasing ako. Hindi ko napansin yung babaeng kasayaw ng isa lalaki. Napasama ako, nahila ako. Kaya ayun, sinaktan ako. Kumuha siya ng alak at tinabutan ako. Ano nga pala sasabihin mo? Bro, nag-away kami ni Matilda. Break na daw kami. Hindi niya alam, kaibigan ko lang ang nakita niyang kayakap ko. Si Tonet. Galing pa siya ng Italy dahil sa problema sa boyfriend niya. Normal naman magalit si Matilda, bro. Kahit sino masasaktan sa nakita niya. Alam mo naman siya, kapag sinabi niyang ayaw na, mahirap yung suyuin. Pero tutulungan kitang kausapin siya. Pagkatapos, dumating ang doktor. Kaya nagpaalam na ako. Mahaba pa ang biyahe ko pa uwi ng Batangas. Pagdating ko, agad ako nagtungo sa kwarto. Wala si Mira. Sa kwarto ng kambal ako sumilip. Nakalak ang pinto. Kinuha ko ang susi at binuksan. Nanlaki ang mata ko nang makita si Mira. Nakalilis ang pantulog. Kita ang makinis niyang balat. Napalunok ako. Agad ko siyang binuhat papunta sa kwarto namin. Basang-basa ang noo ko sa pawis sa pagkakabuhat sa kanya. Hindi ko mapigilan ang init na aking nararamdaman. Naligo ako, pero paglabas ko ng banyo, napako ang tingin ko sa katawan niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at marahan ko ang hinalikan ng kanyang labi. Miss na miss ko na siya. Hindi nagtagal, gumalaw siya. At lalong tumindi ang kagustuhan ko. Pag-angat ko, mulat na mulat ang mga mata niya. Masama ang tingin pero hindi ko pinansin. Agad ko siyang hinalikan. At pinagsaluhan namin ang init na magdamag. Bumagsak ako sa tabi niya. Pareho kaming hinihingal at pagod. Sa side ni Mira. Pagkagising ko, parang binugbog ang katawan ko. Dahan-dahan akong bumangon at naligo para maalis ang pakiramdam ng lagkit sa katawan. Pagkatapos, bumaba ako para kumain. Natanaw ko sila Damian at ang kambal sa likod bahay. Naglalaro ng basketball. Napangiti ako. Sa kusina, nadatnan ko si Nika. Good morning, Mamira. Ngumiti ako habang naupo at nagsimulang kumain na. Napakwento si Nika tungkol sa nakakatawa niyang karanasan sa mga dating amo. Magaan siyang kasama, kaya hindi ko namalayan ang dami ko na palang nakain. Matapos kumain, lumabas ako sa hardin para magpahangin. Napakaganda ng tanawin. May dumating na sasakyan sina Mami at Daddy pala ni Damian. Sabik silang makita ang kambal. Pagdating nila, hinalikan agad ako ni Damian sa labi. Kung hindi lang tumikim si Dad, baka hindi pa ito tumigil. Naglaro ang kambal sa mga lolo't lola nila habang kami naman ni Damian nagbubulungan. Pwede na nating sundan ang kambal, honey. May kasalanan ka pa sa akin. Ha? Wala akong maalala. Ganon? Tumawag ako kagabi, pero babaeng sumagot sa phone mo. Han, naiwan ko sa opisina ang phone ko. Wala akong babae. Ikaw lang ang mahal ko. Bulong niya habang hinahalikan ako. Pumasok na kayo sa kwarto. Doon nyo na ituloy yan. Pinagsabihan pa kami ni Dad. Napahiya ako pero tawa ng tawa si Damian. San, kailan ang kasal nyo? Konti na lang, Dad. Inaayos pa ang problema ng biyanan ko. Pero soon, ikakasal na kami. Bilisan nyo. Gusto na namin makakita ng apo na babae. Pabirong sabi ng ama ni Damian. Napangiti na lang ako habang si Damian abot tenga ang ngiti. Heard that, honey? Baby girl next. Hindi mo ako matandaan? Siyempre, inuno mo kasi makapaglandian. Kung kilala mo ako, bakit kailangan mo pa magtanong? At hindi ako nakikipaglandian sa kahit na kanino. Don't worry. Makikilala mo rin ako. Ako si Mrs. Tere Falcon Vernon soon. Tumawa siya, pati ang dalawang lalaki. Ako rin ang nagbanta sa'yo nun. Nakalimutan mo na ba? Ikaw? Yes, ako nga. Nagulat ka? Hindi pa ako tapos sa'yo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. Ramdam ko ang pagdaloy ng dugo sa labi ko. Pinalaan na kita dati, pero inunahan mo pa ako kay Damian. Sa'yo na si Damian. Isaksak mo sa baga mo. Dalawang magkasunod na sampal ang dumapo sa magkabilang pisngi ko. Walang makakaako kay Damian kahit ikaw.
Tatapusin ko ang buhay mo. Hinila niya ang buhok ko. Napangiwi ako sa sakit ngunit tinis ko. Hindi ako susuko. Nasaan ang asido? Pati na yung sinturon. Madam, baka naman pwede naming matikman muna siya bago mo wasakin ang muka. Sige, pero ako muna. Nilapitan niya ako. May sinturon sa kamay. Hinampas niya ang aking hita. Tiniis ko ang sakit, hindi umimik. Muling hinampas. Ramdam ko ang pamumula at pagkabasag ng balat ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Binuhusan nila ako ng tubig, saka muling hinataw ng sinturon. Hindi ko na napigilan ang pagdaing. Tama na, Tere, please, tama na. Pero nagtawanan lang sila. Ipapadukot ko rin ang mga anak mo para magsama-sama na kayo. Loko ka, huwag mong idamay ang mga anak ko. Hindi ako sumuko. Pinilit kong kalasin ang tali sa kamay ko. Ramdam ko ang pag-agos ng dugo pero tiniis ko. Pagod na ako. Kayo na lang magsaya sa katawan niya. Videohan niyo pa. Iniwan niya ako kasama ang dalawang lalaki. Agad nila akong nilapitan. Nagubad at pilit akong hinatak sa kama. Maawa kayo. May mga nanay kayo, may kapatid. Please. Nagtawanan sila. Nang biglang, pumasok si Damian, mabilis at walang ingay. Isa-isa niyang pinaputukan ng mga lalaki. Gamit ang kanyang armas. Tinamaan sa balikat at tuhod. Napaluhod sila sa sakit. Agad siyang lumapit sa akin, binalot ng damit ang aking katawan at mahigpit akong niyakap. Damian. Honey, narito na ako, ligtas ka na. Dumating ang mga pulis at agad pinusasan si Tere at ang dalawang lalaki. Anak, kamusta si Mira? Hindi siya okay, ma'am. Maraming sugat. Maraming luha. Hindi ko mapapatawad ang loko na yun. Anak, may batas. Hayaan mo silang humusga. Kung ako lang, ngayon palang sisiguraduhin kong hindi sila makakatikim ng ginhawa. Pinagmamasdan ni Damian ang mga natutulog na anak. Ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi niya alam paano sasabihin sama ni Mira ang nangyari. Damian, tungkol kay Tere. Isa siyang biktima ng sindikato. Naturukan siya ng pinagbabawal na gamot na nagpapabaliw at nagpapalupit sa tao. Hindi niya ginusto ang lahat. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila noon. Ingat kayo ng pamilya mo, iho. Hindi ko hahayaang maulit pa ang lahat. Kahit buhay ko pa ang kapalit, poprotektahan ko si Mira at ang mga anak namin. Pinagmasdan ni Damian ang tulog na si Mira, puno ng pasa at sugat. Pero sa paningin niya, siya pa rin ang pinakamagandang babae. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi na uli mangyayari to. Pinapangako ko. Nang magising si Mira, nasaan ang mga anak natin, Damian? Safe sila, mahal ko. Walang makakasakit sa kanila. Nandito ako. Niyakap niya si Mira ng buong pagmamahal. Pinipilit patahanin ang mga luha nito. Nagising ako sa isang panaginip. Nakala ko katapusan na ng lahat. Hindi ko pa man namumulat ang aking mga mata. Narinig ko lang iyak ng aking mga anak. Mama! Mama! Doon ko marahang iminulat ang mga mata ko. Nasilaw pa nga ako sa liwanag ng ilaw sa kisame. Parang kay tagal kong hindi nakita ang liwanag. Pilit akong bumangon ngunit pinigilan ako ng kamay ni Damian. Honey, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tubig. Bulong ko. Agad niyang nilapatan ng malamig na tela ang aking labi at pinatakan ng konting tubig ang bibig ko. Yan muna. Hindi ka pa pwedeng uminom ng marami. Nasaan ang mga anak ko? Gusto ko sila makita. Nasa kabilang silid sila, honey. Sandali lang. Ilang saglit pa bumukas ang pinto. Pumasok ang kambal. Sabik na tumakbo papalapit sa akin. Inalalayan ako ni Damian para makabangon. Agad nila akong niyakap at pinaghahalikan sa mukha. Namiss niyo ba si Mama? Opo, Mama. Sobra. Me too, honey. I miss you so much.
Shh! Umigil ka nga. May mga anak tayo. Boys, kailangan na munang magpahinga ni Mama. Hindi naman ako pagod Natulog lang ako. Honey, isang buwang kang tulog. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Isang buwan? Bakit? Dahil dinukot ka nila, pinahirapan. Pero wag ka mag-alala, nakakulong na sila. Hindi na nila mauulit pa yon. Unti-unti, bumalik sa alaala ko lahat. Napaluha ako. Mabilis niya ako niyakap. Hindi kita pababayaan. Ipinapangako ko yan. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ko at hinalikan ako. Napahiya pa ako dahil naalala kong wala pala akong toothbrush. Kaya tinulak ko siya. Hey, what happened? Wala, papasok lang ako ng banyo. You want help? Tumigil ka nga. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ko sarili ko. May munting peklat sa pisngi ko. Halos di pansin. Bumuntong hininga ko. Tapos tumapat sa ilalim ng shower. Para bang hinuhugas ko ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Paglabas ko, sinalubong ako ni Damian na walang saplot. Namilog ang mata ko at napalunok. Hindi ko na siya pinansin pero hinila niya ako. At mariing hinalikan. Hindi ko na napigilan ang init ng aming mga katawan. Sa bawat haplos niya at halik, para bang ang init. Wala ng pag-atubili pa, isinuko ko ang sarili ko sa lalaking minahal ko. Ilang araw ang lumipas. Masaya ang bawat araw namin magkasama. Nalaman namin na buntis pala ako ng 8 linggo. Hindi may paliwanag ang tuwa ko at si Damian. Lumipas ang mga linggo hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay namin. Ang aming kasal. Sa wakas, makakasama ko na habang buhay ang lalaking nagligtas at nagmahal sa akin. Sabi nila, ang araw ng kasal ang pinakamasaya sa buhay mo. Totoo pala yun. Ramdam ko habang unti-unting bumubukas ang pintuan ng simbahan. Halo-halong kaba at saya ang bumabalot sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya huminga muna ako ng malalim bago humakbang papasok. Nakita ko si Itay sa unahan. Matikas pa rin sa kanyang tuxedo kahit nasa 50s na siya. Nilapitan ko siya, humalik sa pisngi at mahigpit na yumakap. Napakaganda mo anak. Kamukha mo ang iyong ina. Bulong niya habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Kung nandito lang si inay, mas magiging kumpleto ang araw na to. Pinahid ko ang luhang tumulo sa pisngi ko. Magkahawak kaming naglakad ni Itay patungo sa altar. Kung saan hinihintay ako ng lalaking minahal ko ng buong puso, si Damian. Habang lumalapit, ramdam ko ang tinginan at ngiti ng mga kaibigan at pamilya namin. Napansin ko rin si Mama Tilda. Ngumiti siya sa akin pero may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa wakas, nasilayan ko na si Damian. Katabi niya si Ronnie, ang pinsan ko na minsan niyang pinagselosan. Ngayon natatawa na lang ako sa alaalang yun. Nang ihabilin ako ni Itay kay Damian, sabi niya, "Huwag mong paiiyakin ang unika iha ko. Kung hindi, babawin ko siya." "Pinapangako ko po, Tay." Nang lumakad ako patungo kay Damian, narinig ko ang bulong ni Ronnie sa kanya. "Malapit na ang bride mo, bro." At sa wakas, nagtagpo na ang mga kamay namin. Sabik, nanginginig, puno ng pagmamahal. Sa side ni Damian, hindi ko mapigil ang luha ko habang pinagmamasdan ang babaeng mahal ko. Napakaganda niya. Sa wakas, magiging akin na siya. Hindi siya ang una kong minahal pero siya ang magiging huli. Siya lang at wala nang iba. Narinig ko pa ang biro ni Ronnie. "Bakla lang ang umiiyak, bro." Sabay tawa. "Ikaw kasi, hindi mo alam ang pakiramdam na ikasal sa babaeng mahal mo." Sagot ko, pilit na pinipigilang matawa. Nang humarap kami sa altar, hindi ko halos marinig ang sinasabi ng pare. Anging tibok lang ng puso ko ang malakas. Nang sinabi ni Mira ang I do, para ako lumulutang sa ulap. Hindi ko na napigilan ang sarili kong halikan siya sa labi. Sa side ni Matilda, masaya akong makita silang ikinasal.
Hindi ko akalain na ako pala ang naging tulay ng pagmamahalan nila. Pinahid ko ang luha ko sa mga mata. Kung hindi lang sana ako niloko ni Cleven, siguro ako naman ang ikakasal sa susunod na buwan. Pero tapos na ang lahat. Mas mabuti nang natuklasan ko ang totoo bago pa ako magpakasal sa maling tao. Siguro panahon na para bumalik ako sa Amerika at magsimulang muli. Pagkatapos ng kasal, nagmadali akong umalis. Ayokong makita pa si Cleven. Pero pagdating sa parking lot, may humablot ng bag ko. Tumakbo ang dumukot pero nadapa to. May lalaking sumaklolo sa akin. Nang lumapit siya, nanlaki ang mata ko. Si Cleven. Matilda, pakiusap. Kahit isang pagkakataon lang pakinggan mo ko. Hindi ko alam kung bakit pero pumayag akong makinig. What are you doing there? Napalingon ako sa taong nasa likuran ko. Sir Ronnie, ikaw po pala. Akala ko kasino ng multo. Nagbibilang kasi ako ng sasakyan na dumadaan eh. Baliw kong sagot rito. Nag-isang linya naman ang no nito dahil sa aking sagot. Pinagloloko mo ba ako, babae? Hindi ka binabayaran ng pinsan ko para magbilang lang ng sasakyan sa labas. At kahit maghapon ka pa dyan, walang sasakyan na dumaan. Pero ang mga alaga mo nagwawala na sa loob. Pagkasabi nun, umalis na to sa aking harapan. Napakamot na lang ako ng aking baba dahil muntik ko nang makalimutan ng mga alaga ko na sobrang bibo at cute sa loob ng silid. Sumunod naman ako pumasok sa loob upang puntahan ang dalawa kong alaga sa kwarto ng mga to. Grabe naman kasi si Sir Damian. Isang shot lang, dalawa agad. Paano na lang kaya kung araw-arawin nila to? Hindi lang dalawa ang mabubuo. Baka higit pa. Pero kung ako kay Mamira, kahit palaging kambal ang laman, ayos lang dahil alagang-alaga naman siya nito at mahal na mahal siya. Pumasok ako sa loob ng silid ng dalawang kambal. Abala mga to sa kanilang pinapanood. Sabi ng buwang nilang tiyuhin, nagwawala mga ito, pero hindi naman. Sutil talagang lokong yun. Sarap hambalusin. Lumipas ang maghapon, hindi ko muling nakita ang mukha ng tito ng mga yon. Siguro umuwi to sa bahay nila. Mas mabuti nga yun para walang mangiinis sa akin. Mula nang pumunta rito ang mukhang toyong yun, lagi na lang akong nakikita. Boys, shower na kayo, gabi na. Wika ako sa dalawa kong alaga. Wow, sumunod agad ang mga to sa akin. Sila na rin ang pumatay sa kanilang pinapanood. Ang swerte talaga ni Mamira. Swerte na nga sa asawa. Swerte rin ito sa kanya mga anak na kamukha ni Sir Damian. Let's go, Yaya! Sabay nilang sagot. Sumunod akong pumasok sa loob ng banyo. Nang matapos, binasahan ko na rin sila ng story. Nang malapit ko nang matapos ang binabasa ko, unti-unti na rin silang nakatulog. Uminat ako saka lumabas ng silid ng kambal. Dahil nakaramdam na rin ako ng gutom eh. Tara, kain na muna tayo. Yaya ko sa kasama ko. Tapos na ako, sinabay na ako ni Sir Ronnie kanina. Kaya nauna na kami kumain. Napakunot ang aking noo. Narito ang nagmumukhang toyo na yun. Sige, kakain na ako. Dahil sa pagod sa maghapon, agad akong tinangay na kadiliman. Kasarapan ng tulog ko nang maramdaman ko may humahaplos sa hita ko. Nakasuot kasi ako ng short na manipis at sando. Wala rin akong suot na panloob. Hinahalikan din ito ang aking labi. Pakiramdam ko para akong inaakit sa ginagawa nitong paghalik. Dahil napakagaan ang paghagod ng labi nito hanggang sa maramdaman kong inayos ito ang aking suot at nilagyan din ng kumot ang katawan ko. Hanggang sa muli ako makatulog. Kinabukasan nagmadali ako lumabas ng silid. Walang mumog, walang hilamos dahil natataranta na ako eh. Baka anong mangyari sa dalawang kambal. Nabatukan ko na lang ang sarili ko dahil may pagkatulog mantika ako eh. Sa likod bahay ako unang nagtungo dahil alam kong doon ang tambay ng dalawa. Tama nga ako dahil narito sila kasama ang tiyuhin nilang nagmumukhang toyo na naman. Ganyan ka ba talaga humarap sa mga tao? Sir Ronnie, anong sinasabi mo? Go back to your room. Para ka nangaakit eh. Kaya napatingin ako sa katawan ko. Halos silingin kong bumuka ang lupa. Esteng semento pala. Para itago ang kahiyan ko. Bakit ba kasi hindi na lang ako nagpalit ng damit?
Mabilis ako umakyat sa hagdan. Agad na pumasok sa loob ng silid ng 2 kambal. Ano naman kasi ang pumasok sa isipan ko na lumabas ako na walang panloob. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Agad ko ring tinapos, pagkatapos agad ako nagbihis. Don't worry, pinsan. Kami na munang bahala sa mga anak mo. Narinig kong sambit ng lalaki habang pababa ako at tumigil to sa tapat ng hagdan. Yes, she's here now. Sabihin ko na lang sa kanya. Pagkatapos niyang makausap si Ma'am Mira sa cellphone nito, ay inilagay niya ang cellphone sa suot nitong pants. Bakit ang tagal mo? Kasi sir, naligo po kasi ako. Kahit pa siguro magbabad ka sa loob ng banyo at kuskusin niyang buong katawan mo, walang may gustong amuyin ka. At hindi kakit-akit ang amoy mo dahil amoy maasim ka pa rin. Walang galang na po, Mr. Toyo. Kahit hindi ako maligo, hindi ako amoy asim. Sama talaga ng ugali mo. Kumpara sa ugali ni Ma'am Mira, napakabait. Agad kong inasikaso ang kambal, pati na pinaliguan. Kusa na rin sila kumain kaya hindi ko na sila kailangan subuan. Magaling magturo ng mabuting asal si Ma'am Mira. Dahil naturo ng maayos sa kanyang mga anak, hindi tulad ng pinsan nitong pinaglihi ata sa sama ng loob. Sa side ni Mira. Katatapos ko lang kausapin ang pinsan ko si Ronnie. Kinumusta ko ang kambal sa bahay. Bigla akong namiss sa mga anak ko, kaya napatawag ako sa kanila. Huminga ako ng malalim. Wala akong masabi sa lugar na to. Ang sarap ng simoy ng hangin, lalo na sa nanggagaling sa dagat. Napapikit ako upang namnamin ang simoy. May napakagandang kapaligiran. Napakasarap tumira rito. Dahil ganito ang lugar na gustong gusto ko. Malayo sa kabihasnan at sa mga ingay ng mga sasakyan, lalo na sa mga kaguluhan. Naramdaman ko na lang na may umapos mula sa likuran ko. Napangiti ako nang maramdaman ko ang mainit na katawan ng asawa ko. Kaya sumandig ako sa malapad niyang dibdib. That's it, honey. I love you so much. Hindi ako magsasawang sabihin yun sa'yo. Kung gaano kita kamahal at sa mga anak natin. Sambit ng asawa ko. Mahal na mahal din kita, Damian. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng mga anak natin. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko dahil lagi nitong pinaparamdam na mahal ako. Maalaga rin to, kaya kahit nahihirapan ako sa paglilihi, hindi ako pinabayaan. Binibigay rin ito ang mga gusto ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ko kay Era, hindi makapaniwalang may gusto raw sa kanya si Sir Ron. Oo, pagbalik ni na Ma'am Mira at Sir Damian, magda-date daw kami. Kinikilig na sagot niya. Napangiti ako pero mapait. Good luck sa inyo. Hindi ko may paliwanag ang inis ko kay Sir Ronnie, pero bagay naman sila. Maganda si Ira, gwapo rin si Sir Ronnie. Nagdadabog akong umakyat sa hagdan para puntahan ang kambal. Nabangga ako matigas na dibdib ng isang lalaki at muntik nang mahulog, pero mabilis niya ako nasalo. Nag-enjoy ka ba habang hawak kita, babae? Asar na tanong ni Sir Ronnie. Nagmulat ako ng mga mata ko at nagkatitigan kami. Itiwan mo nga ako? Sigurado ka? Gusto mo bang malaglag sa baba? Oo, bahala na. Singhal ko, pumiglas ako. Pero hinila niya ako pataas ng hagdan at dinala sa loob ng silid niya. Ano bang binabalak mo? Sabi mo, gusto mong magkalasog-lasog ang katawan mo, di ba? Ako na bahala dyan. Matutuwa ka pa. Lumapit siya para hawakan ako, pero mabilis akong umiwas. May balak ka bang masama sa akin? Tumawa lang siya. Gusto mo ba? Kahit maghubad pa ako sa harapan mo, hindi mo ako magagalaw. Pasaway kong itinaas ang damit ko. Pikit mata. Nang makita ko ang seryosong titig niya. Napangisi ako nang makita kong gumalaw ang kanyang Adam's apple. Bigla siyang lumapit. Ipinalibot ang braso sa akin at inihiga ako sa kama. Sinasagad mo ako, babae. Ngayon, matitikman mo ang parusa ko. Huwag mo nang ituloy. Not now, baby. Ngayon pa na ikaw na mismo ang gumawa niya sa sarili mo. Sir Ronnie, ano ba? Bitawan mo ako! Naputol ang salita ko nang dakmain niyang labi ko at halikan ng mariin. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko.
Nadadarang ako sa gigil niya. Sir Ronnie, teka lang. Maya-maya huminto siya. Inayos niya ang sariling damit habang ako nakahiga wala sa sarili. Magpahinga ka. Pasalamat ka at hanggang doon lang ang ginawa ko. Nang makabawi ako, dali-dali akong bumangon at sumalubong kay Ira. Oh, bakit ganyan ang ayos mo? Para kang binagyo. Naglinis lang ako sa kwarto ni Sir Ronnie. Palusot ko at dali-daling iniwan siya. Naguluhan ako sa nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko napigilan si Sir. Pinagsabihan ko ang sarili ko habang sinasabunutan ko ang buhok ko. Ay, ang hina-hina mo talaga, Nika. Bulong ko habang nagpapapadyak. Hindi ko dapat pinayagan yun. Hindi si Sir Ronnie ang lalaking gusto kong maging ama ng anak ko. Pinaghanda ko ng tanghalian ng kambal habang abala ako sa kusina. Naramdaman ko ang paglapit ni Sir Ronnie. Sadya niyang dinikit ang braso niya sa pisngi ko habang may inaabot. Lumayo ako ng hakbang pero sinundan niya ako. Mabilis din siyang umalis kaya nakahinga ako ng maluwag. Habang pinapakain ko ang kambal, bigla siyang umupo sa tabi ko. Iniiwas ko ang tingin pero naramdaman kong tinabihan niya ako ng tuluyan. Saan ka pupunta? Inom lang ng tubig. Inumin mo yan o kakainin kita? Malamig niyang banta. Habang sinusubuan niya ako ng pagkain, halos mabulunan ako sa hiya. Hindi naman kami magkasintahan. Pagkatapos kumain, naiwan akong naglilinis sa kusina. Bigla akong hinablot sa buhok ni Ira. Malandi ka! Inaahas mo si Sir Ronnie! Hindi ko nilalandi si Sir. At bakit ka ba galit? Hindi mo naman siya asawa. Niligawan niya ako. Di wow, wala akong pakialam. Sisiguraduhin ko masisira ka. Di subukan mo. Malamig kong sagot bago ko siya iniwan. Matapos kong patulugin ang kambal, naligo ako. Habang naglalakad palabas ng banyo, nakasalubong ko si Sir. Sir, hindi ko natapos na sasabihin nang bigla niya ako isandal sa pader. May kailangan pa akong gawin bago ako umalis, baby. Para akin ka lang. Nagumapang ang kamay niya sa hita ko. Kabado akong napatingin sa kanya. Sir Ronnie, anong ginagawa mo? Sinisigurado ko lang. Ang lalaki sa buhay mo ay ako. Bulong niya. Sinubukan kong umiwas pero mabilis niya akong binuhat. Para akong nababaliw habang sinasabunutan ko ang sarili ko. Mabuti na lang cartoons ang pinapanood ng kambal at hindi nila ako nakikita. Grabe ang nangyari sa akin kanina habang nagpapapadyak pa ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Sir Ronnie. Ang hina-hina mo talaga, Nika! Galit kong sabi sa sarili. Hindi ko alam paano haharap kay Sir. Nagpadala ako sa init ng katawan namin. Kung hindi niya sinabi na hindi ako kakitakit, hindi ko naman tatanggalin ang damit ko eh. Pinapaalala niya pa ang ex-boyfriend ko na ipinagpalit ako sa kapatid ko. Kailangan ko na umiwas sa lalaki. Hindi siya lalaking gusto kong maging ama na magiging anak ko. Maya-maya, mabilis niya kinabig ang batok at hinalikan ako. Sinubukan kong umiwas pero hindi ko kinaya ang lakas. Binuhat niya ako papuntang kama. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nanlaban. Sa halip, pinagbigyan ko siya. Muling gumapang si Sir. Dahan-dahan. Sir Ronnie, teka lang muna. Sir, ang sakit po. Sa una lang yan. Pagkatapos, mahigpit niya akong niyakap. Ako naman ay natulala. Bakit ko binigay ang pagkababae ko? Tanong ko sa sarili ko hanggang sa marinig ko ang mabigat na paghinga niya. Natutulog na si Sir Ronnie. Yaya, wake up! Sigaw ng kambal na agad nagpabangon sa akin. Gulat ko. Nadagdagan nang makita si Ma'am Veron na nakatingin sa akin. Ma'am. Let's go downstairs, kids. And you, Nanny, we'll talk later. Kinabahan ako. Baka tanggalin nila ako. Diyos ko, sana naman ako pupulutin ito. Hindi ko na malayang napadaing ako. Masakit ang gitna ng katawan ko.
Bigla kong naalala ang nangyari kagabi kay Sir Ronnie. Pumasok ako ng banyo at nagmadaling maligo. Pagkaligo, nagmadali ako magbihis. Kailangan kong humarap sa kapalaran ko. Ay, buti nga sa'yo. Sana matanggal ka na para solo ko ng Sir Ronnie. Bulong ni Ira. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Siguro, abot planeta ang ngiti mo kapag pinalis ako. Pero totoo, kabado ako. Huminga ako ng malalim. Bahala na si Batman. Yaya! Yaya! Tapos na po kaming kain. Let's play outside. Pero may boses na nagpahinto sa amin. Yayay, sika po. Kami na muna ng lola mami niya magbabantay sa inyo. Sabi ng ama ni Sir Damian. Magpahinga ka na muna, iha. Po? Sinabi ni Ronnie na masama ang pakiramdam mo kagabi pa. Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi pala ako papatalsikin. Salamat, Panginoon. Umakyat ako sa silid at tumiga sa sofa. Di ko namalayan. Nakatulog na ako. Nagising lang ako sa pag-vibrate ng cellphone ko. Hello? Nika, mag-usap tayo. Pakiusap ng nasa kabilang linya. Boses ni Ben ang ex ko. Tumigil ako sandali. Wala na tayong dapat pag-usapan. Please, kahit ngayon lang. Huminga ako ng malalim. Siya, sige. Sa Monday, day off ko. Sana may maganda ka sabihin. Pagdating sa restaurant, nakita ko si Ben. Ano kailangan mo? Maupo ka muna, kumain tayo. Tahimik kami kumain. Mahal pa rin kita, Nika eh. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pagpapalit. Nagkamali ako, natukso lang ako. Huli na, Ben. Closure lang ang habol ko rito. Please, bumalik ka. Iwan ko ang ate mo. Hindi na ako hangal para ulit-ulitin mong saktan. Bigla niyang hinikpitan ang hawak sa kamay ko. May bago ka na ba kaya ayaw mo nang bumalik? Bitawan mo ako. Hindi to lang ang mga paratang mo. Nagulat ako nang bigla kong sabunutan at sampalin ng ate ko, si Lori. Malandi ka pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi mo tanungin ang boyfriend mo, ate? Tiningnan niya si Ben. Tinawagan ko siya. Halatang nagsisinungaling. Tumalikod na ako. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Huwag kang mag-alala, Lori. Sa'yo na ang kasinungalingan at kahiyan niyo. Napadaing ako ng bigla. Nang bigla ko sa bunutan ng isang babae. Ang yabang mo, Nika. Isa ka lang namang yaya. Hindi na ako nagtaka kung sino ang nagsumbong sa kanya. Pumalag ako. Pero sinabunutan niya ako. Hindi ako nagpapi. Lumaban ako. Sa side ni Mira. Samantala, nagmamadali akong bumalik sa Canada dahil nalaman kong umalis si Nika sa mansyon. Traffic sa EDSA, pero saglit akong dumaan sa restaurant na kaibigan ko. Pagdating ko, may gulo sa loob. Nag-aaway si Nika at isang babae. Nakisiksik ako at nakita ko si Nika na binubugbog. Nilapitan ko sila at tinawad. Malandi ka! Wala akong pakialam sa kanya. Sagot naman ni Nika. Tahimik kami sa sasakyan. Pagdating sa subdivision, huminto ako sa tapat ng bahay ko. Bakit dito tayo? Sa mansyon ka na bukas. Dito ka muna ngayon. Ako may-ari nito. Iniwan ko siya sandali para kunin ang medicine kit. Sinabi niya sa akin na gusto lang niya ng closure sex niya. Pero nasundan siya ng kapatid ng ex niya. Pagkatapos ko siyang gamutin, nagpahinga na siya. Nagising siya sa haplos ko. Nasiwa siya pero pinagsabihan ko siyang maligo. Nagulat siya pero wala siyang nagawa kundi sundin ako. Paglabas niya ng kwarto, namangha ako sa ayos niya. Sumakay kami sa kotse at dumiretso sa isang building, sa opisina ng mayor. Doon, ikinasal kami bigla. Wala siyang kaalam-alam sa plano ko. Pinilit ko siya, kung hindi, sasabihin ko sa pinsan ko na nakipag-away siya. Pagkatapos ng kasal, nag-celebrate kami sa restaurant, tahimik siya. Nang pauwi na kami, tinanong niya ako bakit kami kinasal. Sabi ko, sasagutin ko na lang pag-uwi. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng lola ko. Si Lola Mila, na masayang-masaya sa kasal namin. Sa kwarto na puno ng petals ang kama.
Tinulungan ko siyang maalala ang nakaraan, kung paano kami unang nagkakilala sa labas ng hotel. 3 taon na ang nakalilipas. Doon nagsimula ang koneksyon namin at sa wakas, hindi na ako nakatiis. Hinalikan ko siya, pinahiga sa kama. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kusina, bumangga ako kay Ira habang nag-aayos. Dumating na ba sina Sir Ronnie at Nika? Wala pa, pero may bisita ka sa sala. Medyo nainis ako. Kailangan ko sigurong kausapin si Damian tungkol dito. You're such a beautiful pregnant woman, Mira. Salamat, ikaw din. Next month na pala yung kasal namin. Ang laki na ng tiyan ko. Kahit 3 buwan pa lang. Baka hindi lang twins ang laman ito. Pagkaalis nila, dumating si Nika at Ronnie. Uy, bilis ng kasal ah. Lola. Napag-usapan namin ang mga anak ko na iniwan sa mga magulang ni Damian. Sa kusina, habang nag-aayos na merienda, si Ira nagdadabog. Kaya kami na lang ni Nika ang nagayos. Isa si Ira sa mga dahilan kung bakit ako napasama. Kailangan na talaga siyang palisin. Sa biyahe kasama si Clevin. Ay, nahilo ko at nagsuka. Mira, ayos ka lang? Nawalan ako ng malay at agad-agad dinala sa ospital. You're pregnant! Congratulations! Salamat, Diyos ko. Mahal, buntis ka. Salamat naman at magkakaroon na kami ng apo. Ang mga buwan ay lumipas. Kasal na kami ni Cleven. Mahal, ang baby natin babae. Yeah, she's a baby girl. Hawak ni Cleven ang kamay ko. Hinalikan niya ako. Hinalikan niya ito. Salamat, mahal, sa lahat ha. Ako ang dapat magpasalamat. Binuhay mo ang mundo ko. Sa side ni Mira, masaya akong pinapanood ang kambal na naglalaro sa playground. Ayaw sana niya akong iwan dahil malapit ang mga anak. Pero pinilit ko siyang umalis dahil wala pa naman akong nararamdamang kakaiba. Sa gitna ng tawag, narinig ko ang pag-away nila ng asawa niya. Natatawa akong pinayuhan siya na pagtiisan muna. Alam ko namang nagmamahalan sila eh. Sila ng pinsan ko. Habang kinukuha ko ang merienda ng kambal, naramdaman ko ang pag-agos ng tubig sa aking hita. Pumutok na ang panubigan. Sa taranta binuhat niya ako at mabilis kami nagtungo sa ospital. Habang namimilipit ako sa sakit sa sasakyan, hinahaplos ng asawa ko ang aking tiyan. Hindi pa sana ngayon ang due date ko pero napaaga sila. Sa ospital, inabot ng mahigit 3 oras bago ko narinig ang iyak ng aming anak. 2 babae at 1 lalaki. Hindi ko mapigilang maluha sa tuwa habang pinapasa sa amin ng triplets. Habang nagpapagaling ako sa kwarto, hinaplos ng asawa ko ang mukha ko at hinalikan ako ng marahan. Ilang araw pa, nakauwi na kami sa bahay. Habang pinapainitan namin ang triplets sa veranda, dumating si Nika. Halata na rin ang pagbubuntis ni Nika. Natatawa kami mag-asawa sa kakulitan ng mga bisita. Pero napansin kong umiwas si Nika kay Tyron. Mukhang hindi pa sila nagkakaayos. Lumapit sa akin ang aking asawa at malambing na bumulong. I love you so much, honey. Thank you for the best gift ever. Ngumiti ako at tugon ko. I love you too, mahal. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin at sa mga anak natin. Ngayon, buo na ang aming pamilya. Ang kambal, ang triplets, at ang lalaking minahal ko, si Damian Vernon. Buong puso ako nagpapasalamat sa Diyos sa magandang tadhanang ibinigay niya sa akin, kahit nagsimula to sa maling pagkakataon. Ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa ganda ng simula, kundi sa tibay ng samahan sa hirap at ginhawa. Sa bawat pagsubok, ang tiwala, pag-unawa at pagmamahal ang magiging pundasyon ng isang matatag na pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, at new subscribers. Sana po ay subaybayan niyo muli ang mga susunod pa naming kwento. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.